Hallelujah. Sa mapagpalang. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Welcome po to the Father's House Christian Fellowship Church, Las Piñas. Tayo po ihalog ng masayang awitin sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating gamay. Habang inawit po natin, sayang si Jesus ay purihin. Kahit sayang si Jesus ay purihin. Kahit sayang siya ay sambahin. Kahit sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kahit sayang si Jesus ay purihin. Kahit sayang siya ay sambahin. Kahit sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Dati ang buhay ay puno ng lumbay. Wala ng pag-asa, puno pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kahit anong bisyo ay sinurugan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko. Binigyan niya ng buhay, pinuspos pa ng kulay. Ito ang buhay ko. Kahit sayang si Jesus ay purihin. Kahit sayang siya ay sambahin. Kahit sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kahit sayang si Jesus ay purihin. Kahit sayang siya ay sambahin. Kahit sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno ng sigla. Kahit may problema ay laging masaya. Pag-isip sa umaga ay pupurihin siya. At sa aking buhay ay sasamahin siya. Lagi na lang uunahin sa puso mo. Ano man ang mangyari, si Jesus ang palaging pupurihin sa buhay ko. Kahit sayang si Jesus ay purihin. Kahit sayang siya ay sambahin. Kahit sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kahit sayang si Jesus ay purihin. Kahit sayang siya ay sambahin. Kahit sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang kagmamahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya
Taas natin ang ating kamay. Kapag inawit natin, walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, we worship you. Yes, Lord, hallelujah, we worship you. Higit sa aking kahirapan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan,
Greg and Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse and Sister Angel Black, Pastor Joe Campbell, Pastor Alberto and Sister Susan Disipina. Ganon din po ang ating mga missionary workers, mga regional leaders. Patuloy natin panalangin ang ating local churches sa pamumuno nila Pastor Sandy and Sister Susan Malinaw, Pastor Retulio and Sister Karen Celis, Pastor Joel and Sister Alice Hispano, Pastor Richard and Sister Ruth Cava, ganon din po Pastor Alan and Sister Sonia Tablada, Pastor Mark and Sister Ruby Wadota, Pastor Rafi and Sister Joanna Catalingo, Pastor Nam and Sister Lorna Soria, Pastor Renata and Sister Betty Ruiz. Sa may mga businesses, Heartness Family, kay Sister Merita Esteban, Sister Imelda Amores, kay Brother Alex and Sister Christy Granadil. Patuloy natin panalangin na paluguin ng Diyos sa kanilang mga negosyo, mga may personal request, kay Brother Gillian and Sister Jenny Azadon. Magkaroon po sila ng anak, kay Sir Alvin Oronia. Ganun din po ang mga kapatiran natin may mga karamdaman, Brother Getulio Cel Sr., Brother Leo Hilot, Sister Merly Canonizat, kay Sister Linda Caba, kay Brother Advin Navares, na hipuin ng Panginoon ang kanilang mga karamdaman, sila ay pagalingin, magmilagro ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Ganun din po ang ating mga brothers and sisters abroad, Sister Ella Malinaw, Sister Ginny Malinaw, Sister J. Marie Raxi, Sister Maribel Garcia, kay Sister Roxanne Esteban, na patuloy silang pakaingatan ng ating Panginoon sa ibang bansa, na gabayan sila at patuloy silang palakasin ng ating Panginoon spiritual. Ganun din, narito ka ngayon, meron kang personal na pangangailangan, hinihingi sa ating Panginoon, pinapanalangin, pakitaas pa ngayong kamay. Amen. Nakikita ng Diyos ang bawat kamay na nagtaas, nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso at isipan. At bago po pasimulan sa pagbuhat ng panalangin, minsan pa, palakpakan natin, purihin natin at itaas natin sa ating Diyos ang ating mga kahilingan. Yes, O God, we praise you, we glorify you, O God, hallelujah. We worship you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon, ikaw ang napakabuting Diyos. At sa oras ito, kami tumutulog sa inyong papakumbaba, Panginoon, humihingi na ang iyong awa, ang iyong banal na presensya, Panginoon, pour out the Holy Spirit on us, throughout this church service, Panginoon, na patuloy kang kumilos, give us wisdom, knowledge, understanding, salita mo mamaya, ganun din, Panginoon, sa aming gawain ito, ikaw mag-bless, Panginoon, ganun din sa aming mga pastor leaders, patuloy ka po kumilos, Panginoon, iating gabayan niyo po sila, ganun din ang kanilang mga pamilya, i-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga tinatangkilik, ganun din, pakaingatan mo ang kanilang mga ministeryo, lumago, Panginoon, ganun din ang aming iglesia, patuloy kang kumilos and part laborers, Panginoon, sa aming church, mga kalalakihan, kababaihan, kadalagahan, kabinataan, at mga mag-aasawang mapapagamit, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon, upang maglingkod sa iyo. O Diyos, ganun din, Panginoon, dinadalangin namin ang mga kapatiran namin may mga business, patuloy kang magpalago ng kanilang mga negosyo, na magamit, Panginoon, din ang kanilang negosyo sa pagpapalawak ng iyong kaharian, O God, ganun din mga kapatirang nagkaramdaman, bless mo sila, Panginoon, maging malakas sa kanilang mga buhay, Panginoon, ganun din ang mga naghahanap ng trabaho, mga personal request namin sa iyo, Panginoon, na babating mo alaman ang aming puso at isipan. Alam namin, Panginoon, na ang kalooban mo ang maghahari. Let your will be done, Panginoon, sa aming mga buhay. At dalangin po namin throughout this service, Panginoon, sa mamaya, Lord, sa salita mo, Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, understanding, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang aming tagapangaral. At patuloy namin malaman ang kalooban sa aming mga buhay, Panginoon. Muli, nagpapasalamat kami. Ito po ang aming sama dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po'y magkamaya na habang welcome natin ang isa't isa. Abitin po natin. Okay, ganda pangmasdan. Okay, ganda pangmasdan. Tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya. May kagalakan. Ang doon ay nagpupuri. Walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nawag, buhay mapagkailan ka man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahal. Tayo magsiupo. Nananahan sa pag-ibig niya ang sadyang wagas. At sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa sama-sama nagpupuri. At sama-sama nagpupuri.
araw mga kapatid sa ating schedule of worship, Sunday School, 9 a.m., Sunday morning service, 10 a.m., Sunday evening service, 6:30 p.m., Wednesday evening service, 6:30 p.m., at ang ating corporate prayer, Monday to Saturday. Kung meron po tayo mga personal request or need natin na prayer request and counseling, andyan po ang numero ng ating pastor sa ating screen. Tayo po mga kapatid ay dala po na sa tithes and offering. Basahin po natin sa Colossus 3:23. Sabi po dito, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Mga kapatid, ang pagbibigay natin sa ating Panginoon, dahil dito sa ating iglesia, minsan nakikita lang natin, ang gusto kasi namin gumanda yung church. Well, tama naman po. No? Wala namang mananampalataya na ang gusto niya, pagdating niya sa church, magulo yung church, mainit, di ba? Iba yung amoy. Wala naman pong may gusto nun. Ang gusto natin lagi lahat ay may improvement. No? Ngunit dito po sa talatang to, ang sinasabi, ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. Alam niyo po ang pagbibigay, dapat natin maunawaan mga kapatid, na ito po ay ginagawa natin. Hindi lang para sa iglesia, hindi lang para sa pastor. Usually kasi, di ba? Pag gusto natin yung pangangaral ng pastor, ay sige, magbibigay kami. Pero pag hindi natin gusto yung pangangaral ng pastor, parang lagi kami pinapatamaan ni pastor. No? Minsan, nakabase ang pagbibigay sa kung sino yung nakatayo. Mga kapatid, ang sinasabi dito, hindi dapat tayo nakatingin sa tao, kundi nakatingin tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag ikaw ay nagbibigay dahil sa church, kapag ikaw ay nagbibigay dahil lang sa pastor, kapag ikaw ay nagbibigay dahil lang sa ibang tao, pag yung mga bagay na yun ang tinitignan mo at isa-isang may nakita kang negatibo, for sure, yung pagbibigay mo, hindi mo nagagawin. Pag nakatingin ka sa pastor, ay kasi maganda yung turo ni pastor. Tapos nakita mo ng, ay, hindi perfecto si pastor nagkakamali din. Hindi ka nakamusta. Di ba? Sinabi nga ni Brother Vincent sa mga ngaral. No? Minsan nagtatampo tayo, ay, hindi ako magbibigay ngayon. Hindi ako pinamasa. Hindi po ganun. Ang pagbibigay, ang sentro pa rin dapat ay ang ating Panginoong Jesus. No? Bakit po mga kapatid? Sapagkat sa pagbibigay natin, dapat natin maunawaan. Hindi naman si pastor yung nagpapala. Hindi naman yung ibang tao yung nagpapala. Kundi ang ating Panginoon. Pero huwag niyo po ipagkamali na sinabi ni Brother Tom, magdukay pastor. Hindi po gano'n. Ang sinasabi ko lang, dapat tama pa rin ang puso natin. Kasi pagdating natin dun sa langit, i-check yan ito, nagbigay ito kaya lang. Nagbigay ito kasi gusto na magpasikat. Ay, ito, nagbigay ito kasi nakita niya yung ibibigay ng isa. Maliit lang, gusto niya lakihan. Hindi po gano'n. Ang titignan ng Diyos, yung mga taong buong pusong nagbibigay. Hindi tinitignan yung halaga ng ibibigay mo. Kasi ang Panginoon hindi yan nakabase sa portion na ibibigay mo. Hindi nakabase ang Panginoon sa kung anong puso meron ka. Kasi kahit maliit ang ibibigay mo ngayon, pero kung tama yung puso mo, malaki yan para sa Diyos. At ang maganda ng mga kapatid, ang Diyos ang magpapala sa iyo. Ang sabi nga po, kung ano yung binigay natin, minsan, hindi yun yung bumabalik. Ano yung bumabalik? Higit pa sa binigay mo. Kaya nga ngayong gabi, kung ikaw'y magbibigay sa ating Panginoon, lagi natin tandaan, buong puso, at ito ay para sa Diyos, at hindi para sa tao. Kaya nga, sa ating pagbibigay, tinatawagan ko si Brother Vincent. Tandaan po ba tayo magbigay? Amen. Hallelujah, hallelujah. Amin Diyos sa mga pangyarihan at Panginoon. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming handog at ikaw po na magamit po sa pagpapalawak pa po ng iyong parang. Thank you, Lord, sa lahat ng blessing,
Kumat di kami birthday, pero ikaw pa rin ang Diyos na tapat, hindi ka nagbabago. Maraming salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalakas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man papunta. Lumalakas ang pagpapala, lumalakas ang pagpapala, lumalakas ang pagpapala ay aking natanggap na. Amen. At tayo dadako mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon habang lumalapit si Brother Vincent. Praise God. Salamat muli, Brother Tom, sa ating music team. At siyempre, pinamataas ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon dahil back-to-back ang ating assignment. So, isang privilegyo. Sa mga nagtataka, bakit wala si Pastor, bakit hindi ko lang din ulit, siya po ngayon ay nasa Binyan, Laguna. Kasi may gawain doon at naimbitahan siya. Wala po sa bakasyon ang ating Pastor. Kasi baka may chismis o kung ano man na, asan si Pastor? Wala. Baka isipin ang bakasyon dahil yung iba sa atin nasa bakasyon ang ating Pastor, nasa gawain pa rin. Sa ating mga Biblia, mga kapatid, Leviticus 26 verses 43 hanggang 44. For the land must be abandoned to enjoy its years of Sabbath rest as it lies deserted. At last, the people will pay for their sins. For they have continually rejected my regulations and despised my decrees. But despite all this, I will not utterly reject or despise them while they are in exile in the land of their enemies. I will not cancel my covenant with them by wiping them out, for I am the Lord, their God. Praise God. Sa banal na salita ng ating Panginoon at bigla man din naisip, kaya pala nauuna yung giving. Kasi sinabi ni Brother Tom na pag pinipende natin sa pangaral, baka sa simula gusto natin magbigay, pero kapag nakita tayo ng mga ganyan, baka, huwag na pala, baka magbago isip. Kaya mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo ay yumuko muna para sa ating panalangin. O dakilang Diyos, Panginoon, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon, na natiling tapat, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba, Lord God. Muli mong ikilos ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Dahil wala kami magagawa sa sarili ng naming kakayanan, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magturo sa amin, Panginoon, maihayag ang iyong kalooban para sa bawat isa, Lord God. At inaangkinan namin, Panginoon, na sa pagtatapos ng gawain ito, Lord God, tatay namin ang panibagong kalakasan at mas malalim na commitment sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong pagkilos at sa kabutihan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, Leviticus. Mga kapatid, sa mga nagbabasa ng Biblia, low-key na sinasabi magbasa tayo ng Biblia, ang libro ng Leviticus ay mabigat. Mabigat pero may lesson. Mabigat pero emphasize pa rin yung kabutihan ng ating Panginoon. Higit pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi mga kapatid, sa Leviticus mabigat pero hindi negative. Parang sa verse na kakabasa lang natin, hindi yan puro negative. Sabi nga dun sa verse 43, pakibalik lang, sabi niyan, abandon to enjoy. Ayan. The land will enjoy its years as it lies deserted. Sabihin, inabandon na, pero may pag-enjoy pa pala. Kung sa unang tingin parang contradicting yata, kontrahan yata, pero hindi ganoon mga kapatid. Kaya inunan na natin yung prayer kanina.
At mga kapatid, ngayong gabi, ang ating paksa naman ay state of the land. Ayan. Hindi state of the nation. Kasi pag state of the nation, balik na naman tayo sa usaping gobyerno ito. Umay na, awat na. Monday na naman bukas, maaga na naman. So, huwag natin ipasok yung mga usaping ganyan. Pang kaninang umaga yun. Ngayon mga kapatid, ang first point dito sa ating state of the land, yung kung anong meron na tayo ngayon. What we already have. Ayan. Kasi mga kapatid, yung land na sinasabi, maraming symbolism yan. Maraming nire-represent yan, lupa niyan. Una mga kapatid, yung land, nire-represent yan yung mga pagpapala. Yung mga blessing na meron na tayo. Ayan. Kaya first point, what we already have. Mga kapatid, ang ating Panginoon, nagbibigay ng pagpapala yan. Nagbibigay ng blessings yan. Amen? Praise God, nakaranas tayo ng pagbibigay ng blessings. At yung blessings na yun, mga kapatid, para saan? Sige, para saan ba tayo binibigyan ni Lord ng blessings? Una, para ma-enjoy tayo. Kasama yan, mga kapatid. Huwag natin isipin na kapag binigyan tayo ng blessing, parang ano pa agad, parang responsibilidad agad. Una, mga kapatid, binibigyan tayo ng blessing para naman guminhawa yung buhay natin. Kaya nga, di ba, kinanta natin na sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Totoo yun, mga kapatid. Binibigyan tayo ni Lord ng blessings para mag-enjoy tayo. At enjoy at i-manage, mga kapatid. Dito kasi, minsan, natatapos sa pag-enjoy na lang. So, mga kapatid, yung blessing, binibigay yan para enjoy natin at hawakan natin ang maayos. I-manage natin ang mabuti. Hindi yan basta enjoy lang. Ayan, may responsibility talaga na kasama. Magkasama na ni-enjoy natin at minamanage natin ang maayos. Dahil lupa yung nabanggit dito, pag-usapan na natin bilang ilustrasyon at example, yung farming, yung pagsasaka. Sa mga Gen Z, hindi ito yung aura farming na tinatawag. Ayan, ito yung talagang pagsasaka. Mga kapatid, di naman ako magsasaka. Malayo sa profesyon ko, yung farming. Pero sa lupa, mga kapatid, nagulat ako kasi hindi pala pwede yung paulit-ulit itatanim mo na hindi mo babaguhin kung itatanim mo. Kasi nauubusan din pala yung lupa ng sustansya. Kapag paulit-ulit yung tinatanim mo, hindi pala maganda yung kailangan iba-ibahin mo yung tinatanim. Ibig sabihin, ayun, ganun pala sa farming. Kaya sabi dito, hindi rin pala pwedeng apusuhin yung lupa. Ganun din, kapag binayaan ka ni Lord ng sasakyan, iangat na natin. Huwag yung motor. Iangat na natin. I-4 wheels na natin. Huwag naman yung 10 wheels, 16 wheels. Ibang usapan naman yun. Ano ba? Binigyan ka ni Lord. Pinagpala ka ni Lord ng 4 wheels. So, syempre, enjoy mo yan. Di ba? Baka araw-araw mo pinakarawas yan. Pero mga kapatid, kasabay yung pag-i-enjoy, dapat minamaintain din natin. May responsibilidad din na gumastos tayo para sa maintenance. Kasi pag di natin iningatan yan, di natin minamaintain na maayos yan, hindi yan tatagal, mga kapatid. Ganon din sa finances. Mas lalo sa finances. Paki-flash yung unang image. Ayan, ano ba? Pinagpala ka ni Lord. Dalawang pera. Walang maleta dyan, ha? Pera lang yan. Ha? Tapos, gano'n dami kong pera. Doon pa lang supply na di ba? Mukha ka na kagad kung trabida sa pelikula, di ba? Alam na kagad na masisira buhay mo sa ganyan, no? So, mga kapatid, pagdating sa finances, huwag natin masyadong detalyahin kasi ano yan, masakit sa ulo yan. Ang katotohanan sa finances, mga kapatid, mas marami kang pera, ano kaya kasi na? Mas masarap buhay mo. Ay, totoo naman, pero mas marami kang pera, mas marami kang kailangan i-manage. Mas marami kang responsibilidad. Kasi gusto mo ba yung pera mo nalulugi? So, dito yung gusto pera nalulugi. O, di ba? Wala. Ngayon, pag dumadami pera mo, mas marami yung kailangan mong hawakan ng mabuti. Except na lang kung gusto mong malugi nga. Pero kung gusto mong lumago pa, habang lumalago, mas kakain at kakain ng oras yan. Kasi kailangan tutukan mo yan. Hanggang sa magulat ka, wala ka ng oras para sa gawain. Mga kapatid, yan ang katotohanan ng financial management. Mas maraming pera, yes, mas masarap buhay, pero mas kakainin ang oras mo. Kaya nga mga kapatid, yung mga tumataya sa loto, wala naman na dito. Sana. Yung mga tumataya sa loto, di ba, pag nananalo, ano madalas yung nangyayari sa mga nananalo sa loto? Di ba, bumabalik lang din sa kahirapan? Kasi hindi nila kayang hawakan yung ganito karaming pera. Kaya mga kapatid, yung maraming pera, hindi lang yung basta enjoy.
may kaakibat niya na mabigat na responsibilidad. So, naipunto naman na natin na kung ano man yung blessing natin, dapat hindi natin sinasayang. Dapat na hawakan natin ang mabuti. At bilang huling ilustrasyon, relationship. Ayan na. Ayan na. Yung mga relationship. Sa Tagalog, yung mga relasyon. Mga kapatid, kapag taken for granted, nako, hiwalayan yan. Masisira yan, mga kapatid. Meron nga akong nakausap before na similar kami ng experiences. Sabi ko, kailangan talaga matuto na tayo sa pinagdaanan natin. Hindi pala pwedeng basta lang. Basta Christian, okay yun. Hindi pala ganun kasimple yun. Kasi kapag hindi natin dala yung lesson dun sa pinagdaanan natin, mauulit at mauulit na. Yun. Pero awat na doon, mga kapatid. Hindi naman sasabi ng iba pang detalye. Awat na doon. Baka lang marites, mga kapatid. Tuloy na lang tayo ngayon sa next na representation ng land na sinasabi. Ngayon, mga kapatid, yung land sinasabi dyan, nire-representa rin ng lupa na sinasabi yung ating katawan. Pabalik na dun sa first one. Ayan. Awat na dyan. Sa manong ngiti. Ayan. Yung land na yan, mga kapatid, kung anong meron na tayo at kasama doon yung ating katawan. Aminin natin, mga kapatid, huwag na tayo magpanggap. Hindi minsan, madalas, taken for granted yung katawan natin. Ayan. Kala nyo ba, ang tutumbukin ko yung relationship? Hindi. Dito pa punta yan, mga kapatid. So, ayan. May mindset kasi na kapag bata pa, malakas pa. Diba? Malakas pa yan. Bata pa, kaya pa yan. Kaya, bata pa lang na abuso na yung katawan. Nangyayari yan kahit ako. Naging abuso rin sa katawan dati kasi malakas pangaraw. At mga kapatid, hindi lang yan limitado yung pag-aabuso sa katawan. Hindi lang limitado sa pisyo, sa alang at TOC. Hindi lang sa ganung paraan pwede nating maabuso yung katawan natin. Pati sa kasipagan. Ayan na. Medyo, umiinit na, no? Medyo papunta na talaga doon sa tinutumbo. Ayan. Kahit sa kasipagan, pwedeng maabuso yung katawan. Kasi mga kapatid, minsan, puro kayod na lang tayo. Yung mindset na habang malakas pa, kumayod ka ng kumayod. Kumayod ka ng kumayod para sa mga pangarap, kumayod ka ng kumayod para sa pamilya. Sa lahat na lang ng oras, kumakayod. Basahin natin yung Ecclesiastes 12 verse 1. Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say life is not pleasant anymore. Medyo iba yung English, pero hindi yung sinasabi. Mga kapatid, kapag kahit ka na ng kayot, mawala ka ng oras para sa gawain. Alam natin doon pa lang sa plan eh. Pero mga kapatid, kahit nasabihin natin na consistent tayo, Wednesday, Sunday, pero yung all other days, Monday, Tuesday, kayod ka na kayod, kulang na lang, hindi ka na matulog. Mga kapatid, hindi rin maganda yun. Sabi dito, di ba? Huwag tayo makalimot. Tapos, ang gusto kong puntuin dyan, pag daw tumanda na, ayan, before you grow old and no longer enjoy living. Kapag daw tumanda ka na, mahirap na. Mahirap na yung buhay. Kasi mga kapatid, tama naman maging masipag, pero again, dahil nandito tayo sa iglesia, dapat yung kasipagan natin, guided pa rin ni Lord. Dapat nagsusumikap tayo. Ayan na, malinaw yan. Baka mamaya after nito may mag-resign na. Ay, di na makatrabaho. Tayo na ako. Diba? Dapat nagsusumikap tayo, pero priority pa rin si Lord. Kaya habang nagsusumikap tayo, sinusulit din natin yung oras para ibigay sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, lahat naman tayo tumatanda na. Ayan, damay-damay na to. Diba? Maraming mas bata sa akin dito, pero lahat tayo tumatanda na. Ayan, damay-damay. Kala niyo ba kami lang? Ayan. At kapag tumanda na mga kapatid, meron na talagang mga problema na hindi mo nararanasan nung bata ka pa. Halimbawa, praise and worship, papalakpak ka. Pag nagkamali ka ng una, pwedeng sumakot na dito. Diba? Tumayo tayong lahat, nagkamali ka, napapigla, pwedeng nakaganyan ka. Diba? Mga kapatid, di natin maiwasan kasi yung katawan humihina. Kaya mga kapatid, yun nga, sinabi, bago tumanda, dapat maayos na yung ating ginagawa. Ibig sabihin, dapat maayos din yung ating time management. Yung paghawak natin sa oras. At yan ang second point natin, mga kapatid, required schedule.
Balikan natin yung sinabi sa main verse sa Leviticus. Sabi dyan, di ba, na at last, the people will receive the due punishment for their sins. Iniisip ba natin yung sins, mga piso-piso? Iniisip ba natin na yun lang, yung pwede nating anihin? Mga kapatid, ang sinasabi dito, kaya nga may at last dyan, no? At last the people. Ibig sabihin, hindi agad-agad yung pagsingil. Delayed yung singilan, pero hindi natin matatakasan, lalo na kung negligent tayo sa oras. Lalo kung papaya tayo sa oras. Hindi agad-agad na mararanasan natin, mararamdaman natin, pero hindi natin matatakasan yan. Ayan, at last. Mga kapatid, yung verse na to, nakafocus yan sa Sabat. Alam natin Sabat? Ano ba? Praise God. Yung Sabat, mga kapatid, araw ng pahinga ni Lord. Araw ng pahinga na si Lord mismo yung nagsabi. Balikan lang natin sa Genesis, di ba? Ginawa ni Lord. Yung mundo, yung mga tao, lahat ginawa ni Lord. Ilang araw yung paggawa ng ating Panginoon? 7? 6 lang. Yung ikapito, ang ginawa ni Lord, ay. Bakit? Pagod ba si Lord? Hindi. Makapangyarihan ng ating Panginoon, hindi naubos yan. Kundi pinapakita dito na kung ang ating Diyos nga pinahalagahan yung oras ng pahinga, sino tayo? Para hindi sumunod sa kagustuhan ni Lord. Mga kapatid, ang Sabat, araw ng kapahingahan na sinabi mismo ng ating Panginoon. Sa Genesis naman, alam naman natin, diba? Sa Genesis, yung libro na ginawa na nakalagay doon kung gano'ng katagal ginawa ni Lord, yung paggawa ni Lord. Alam natin na nasa libro ng Genesis yan. Ngayon, mga kapatid, nagka-problema. Sa next book pa lang, after ng Genesis, nagkaroon na agad ng problema. Basahin natin, Exodus 16:28 hanggang 29. The Lord asked Moses, nagtatanong na si Lord. The Lord asked Moses, how long will these people refuse to obey my commands and instructions? They must realize that the Sabbath is the Lord's gift to you. That is why He gives you a 2-day supply on the 6th day, so there will be enough for 2 days. On the Sabbath day, you must each stay in your place. Do not go out to pick up food on the 7th day. Mga kapatid, Ito na, nagtatanong na si Lord, bakit daw yung mga tao, sa Genesis, isang libro lang yung pagkita niyan mga kapatid. Sa Genesis, siya na yung naglagay ng schedule na kailangan. Siya na yung nagsabi kung ano yung gagawin. Tapos yung mga tao, hindi sumusunod. Ito nga yung sinasabi ko, di ba, na hindi nila nakikita na yung Sabat, yung araw ng kapahingahan ay regalo ng ating Panginoon. Kasi hindi naman sila nagpapahinga. Pinipilit pa rin nila. Hindi nakita ng mga tao, mga kapatid. Mga kapatid, ang pahinga, blessing galing sa ating Panginoon. Regalo galing sa ating Panginoon. Amen? Kasi mga bata, di ba, ayaw matulog niyan. Kanina nga lang, may pinapatulog, ayaw. Pero sigurado, mga kapatid, pagtanda niyan, lalo-lalo pag nagtatrabaho na yan, nangangarap na lang yan na matulog ng hapon, mga kapatid. Ayan. Kaya, dun mo lang makikita yung kahalagahan ng tulog ng pahinga kapag sinisingil ka na dun sa paggamit mo ng oras sa nakaraan. Mga kapatid, saan kaya nung hindi tayo napapagod? Amen? Lang, sumasagot ka. Seryoso ka? Seryoso ka na gusto ba natin hindi tayo nakapagpahinga? Ganun ba? Masarap yung hindi tayo napapagod, mga kapatid. Bawal plastic, kita ni Lord yan. Di ba? Kapag sobrang pagod ka na, ito naman sabi, Lord, kailan ba matatapos to? Pag puro overtime ka na, di ba? Kitang-kita naman. Huwag tayong lawan dito, mga kapatid. Masarap yung hindi pagod, siyempre. Mahirap ang buhay, totoo. At dapat, nagsusumikap tayo. Totoo naman yung inuulit ko kasi baka may mag-resign dito. Ayan. Dapat nagsusumikap tayo, pero mga kapatid, minsan, tayo na rin yung mismong dahilan kung bakit tayo napapagod. Minsan, ayaw ni Lord na mapagod tayo, pero tayo mismo yung naging dahilan ba't tayo napapagod. Next image. Yan o, ganyan o. Ganyan tayo madalas. Yung mata natin, ikot-ikot na. Kasi hindi natin alam kung unahin natin dyan, no? Siyempre may church. Ito yung problema na sinasabi ni Pastor kapag pipili na yung tao, may tatanggalin dyan, inuuna yung church, yung maling-mali.
Pero tingnan natin yung may church, may work, may friends, school, hobby, sleep, family. Minsan naman, yung iba, sleep yung inaalis. Kaya pag sinigil ng katawan, ayan, di ba? Nga, sayang lang din yung pinag-ipunan, di ba? Eh, lalo kung dami mong kaibigan, di ba? Dami mong barkada. Eh, talagang problema mo yan, hati-hati oras mo dyan. At may work na sinasabi dyan. Mga kapatid, ganyan yung pwedeng mangyari sa atin. Lalo na kung nakafocus tayo sa pangangailangan kesa mag-focus tayo sa nagpo-provide. Ito ang pinupunto mga kapatid. Yes, may pangangailangan tayo, pero ang tanong, saan ba tayo nakafocus? Doon sa pangangailangan natin, paano tayo makakahanap ng paraan para sa pangangailangan natin, o doon sa nagpo-provide? Mga kapatid, ito ang pinupunto ngayon. Kasi pwedeng kumakayod tayo, pero nakafocus na lang tayo sa ating pangangailangan. Hindi na doon sa nagbibigay. Mga kapatid, balikan natin yung verse sa Exodus, pakiflash na lang ulit. Sabi dyan, sa 29. Ayan, sabi dyan mga kapatid, bago pa dumating yung araw ng pahinga, nagbigay na si Lord ng sapat na pangangailangan. Doble nga yung binibigay dun sa ika-anim na araw. Ibig sabihin, si Lord nagbibigay na ng lahat ng pangangailangan bago dumating yung araw ng kapahingahan. Ibig sabihin, hindi nag-uulang si Lord, mga kapatid. Ibig sabihin, bago pa dumating yung araw ng kapahingahan, malinaw naman, di ba? Ang ating Panginoon, kinakatagpo yung ating pangangailangan. Mga kapatid, dedirektahin ko na ha. Alam niyo naman na kalmado lang naman ang magsalita dito at meron din namang compassion. Pero mga kapatid, ang punto dito, hindi kailangan kumayo kapag araw ng pahinga. Wala tayong magagawa dyan, di man natin gusto yan, guilty lang tayo dyan, hindi. Ito yung totoo mga kapatid. Hindi kailangan kumayo kapag araw ng pahinga. Meron pa naman dito, gagaling sa trabaho, yari tayo dyan. Pero sinakto talaga talagang sinakto tinumpok di ba? Kasi mga kapatid, kung mabasa natin to tapos hindi na to yung pakiramdam natin na hindi tayo sang-ayon. Parang, teka, Lord. But Lord, ganyan, medyo English But Lord, diba? Mga kapatid, tayo mismo yung problema kapag ganyan. At sasabihin ko na, mag-seatbelt muna mga kapatid. Pinatry kong hindi maging harsh, pero kailangan, nandun pa rin yung katotohanan. Minsan mabigat, pero kailangan sabihin. Mabigat, pero may compassion pa rin ang ating Panginoon. Okay, naka-seatbelt na ba? Okay na? Amen? Psalms 127 verse 2. Ayan na, direktahan na tayo dito mga kapatid. It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat. For God gives rest to His loved ones. Ayaw pa natin ng mahabang verse sa Exodus kanina? Ay, ito mga kapatid. Likely lang, straight to the point. Ano daw? Yung pagtatrabaho mula early morning, pati pa sumisikat yung araw hanggang sa madaling araw ulit. Ano daw tawag mga kapatid? Useless. Mga kapatid, hindi ko salita yan. Hindi ko salita yan. Kahit ilipat natin ibang versions, tagalogin natin, doon pa rin pumunta yan mga kapatid. Diba? Ito talaga, galing sa work, galing OT, tapos yun yung maririnig. Pero mga kapatid, tingnan natin, ang sinasabi dito, hindi na nakafocus sa Sabat lang. Hindi na sinasabi anong araw yan mga kapatid. So bakit ganon? Bakit ganyan? Kasi nga mga kapatid, ang katawan, templo ng banal na spirito. Amen? So sino tayo para abusuhin natin ang katawan natin? Direktahan niya mga kapatid. Si Lord na nagsabi, kung may reklamo tayo, huwag sabi. Angat niyo kay Lord, di ba? Yan mga kapatid. Ayaw ni Lord ng tamad, pero gusto ni Lord may pahinga rin. Kaya nagtatanong si Lord, hanggang kailan yung tao na hindi sumusunod dun sa schedule ng pahinga? Masyado silang nasisipag, bida-bida. Diba? Mga kapatid, ito yung katotohanan dyan. Kapag pinabayaan natin yung sinasabi ni Lord, na-encounter na natin to. Diba? Pero wala masakit masyado. Bahala ka dyan, bro. Bahala ka dyan, matatapos din naman itong pangaral. Diba? Kapag pinabayaan natin yung schedule ng pahinga na sinasabi ni Lord, mga kapatid, yung katawan mo mismo ang mag-i-schedule ng pahinga mo sa ospital. Choice natin yan mga kapatid. Anong gagawin natin? At bukod sa choice natin mga kapatid, nabasa natin ito, ang tanong na lang,
magtitiwala ba tayo sa nagsabi nito? Magtitiwala ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Sa last point mga kapatid, dahil hindi naman maganda na matapos na ganito lang. Last point mga kapatid, unchanging faithfulness of God. Ayan. Muntik na muntik na nang masabi ko nung kanina sa Bible sharing, buti na lang. Salamat Lord na medyo napigilan. Ayan. Mga kapatid, di ba? Sa second point, guilty. Natahimik lang. Di ba? Aray ko, hindi ko na tumingin sa monitor. Di ba? Ayaw ko na basahin yung verse, guilty. Mga kapatid, buti na lang talaga. Buti na lang, ayan o. Buti na lang consistency Lord. Kahit minsan, sinasabihan na tayo. Di ba? Psalms 127, verse 2. Tapos ang tingin pa ng pagkakasabi, di ba? Tapos sabihin natin, hindi, kasi Lord ganyan. Reklamo pa tayo, hindi pa natin matanggap, nagdududa pa tayo. Talaga ba? Talaga bang useless? Kababasa mo lang, di ba? Tapos pagdududa kang bagay. Kahit may mga ganyan tayong pagkakataon, huwag na natin itanggi, consistent pa rin si Lord. Sapat pa rin. Buti na lang talaga. Kaya sabi, di ba, dun sa main verse natin binasa, pakibalik na lang sa Leviticus, sabi dyan, sa dulo, 44 yan, sabi dyan, hindi pa rin tayo completely rejected. Kahit na nagkukulang tayo sa sinasabi ni Lord na tamang schedule, kahit na hindi pa natin nararanasan yung sinasabi ni Lord na bago dumating ang linggo, Sabado pa lang, ibibigay ko na yung pangangailangan mo ng linggo. Eh, hindi naman, may times, hindi natin naranasan yun. Di ba? Kahit may mga ganun na hindi pa natin na-experience yung pinag-uusapan dito, o kahit bihira lang natin na-experience, mga kapatid, tapat pa rin ang ating Panginoon sa kanyang salita. Amen? Amen? Nahirapan na. Ayan. Mga kapatid, sabi dito sa dulo, I am the Lord their God. Ibig sabihin, siya pa rin ang Diyos mo. Pinili ka pa rin ng ating Panginoon. Anak ka pa rin ng ating Panginoon. Pasaway na lang siguro. Pero, siya pa rin ang Diyos mo. At ang ating Diyos gusto lumalago tayo. Nagiging responsable tayo sa kalooban niya. Mga kapatid, huwag natin isipin na gusto ni Lord maging perfecto tayo. Ayan. Hindi naman maging perfecto yung gustong mangyari ni Lord. Kasi dagdag stress lang yan Di ba? Dami na isip tapos sasama ko pa dapat perfecto ko. Di ba? Hindi, dagdag stress lang yan. At lahat mga kapatid ng lingkod ng Diyos sa Biblia, may mga pagkakamali. Lahat may pagkakamali sa lingkod ng Diyos. Tanging Diyos lang ang hindi nagkamali mga kapatid. Halimbawa si David, yan, yung mga kasama sa Bible sharing, alam na to. Pero si David, may mga pagkakasala rin yan mga kapatid. Pero sabi ni Lord kay David, He will do all my will. Sa ibang salin, He will do everything I tell Him to do. Ibig sabihin, sumusunod pa rin siya. Ganon din tayo mga kapatid. Na kahit may mga pagkakataon na sapul na sapul tayo, gusto ni Lord na sumunod pa rin tayo. Kasi nga, ang ating Panginoon, pinipili pa rin tayo, tinatawag pa rin tayo. At sa simula pa lang, sa Old Testament pa lang, mga kapatid, faithful na si Lord. Pakilagay yung verse, yung image, last image natin. Ayan. Sa Old Testament pa lang, okay lang, wala naman text. Sa Old Testament pa lang, meron ng grace na tinatawag. Sa Old Testament pa lang, tapat na, faithful na si Lord. Kasi nasa kanan mga kapatid, alam na natin yan. Di ba? Kabisado natin yan. Yan ang best example ng grace. Di ba? Alam natin yan. At mga kapatid, yung best example ng grace sa New Testament, galing yung pattern sa Old Testament. Paliwanag ko lang yung pinto na may dugo. Mga kapatid, nangyari yan sa Egypt. So, hindi ko sasabihin lahat ng detalye, pero papiyawan na natin para basahin mo rin kung interesado kayo. Ayan. So mga kapatid, ibig sabihin dyan, pag may dugo, yung anghel ng kamatayan, hindi papasukin yung bahay na yun. Ang basehan mga kapatid, yung dugo, hindi nakabase doon kung ang dami bang mabuting nagawa o ang dami bang paglilingkod na ginawa o nagkamali pa ito ng isang beses lang. Pag 3 beses nagkamali, wala, pasukin na yan para mamatay yun nasa loob. Mga kapatid, Old Testament pa lang, tapat na si Lord. Na hindi niya hinanapan ng perfectong tao para maligtas. Ang hinanap niya, yung dugo doon sa
doorpost. Hindi ko alam sa Tagalog. Mga kapatid, nakikita natin ang ating Diyos hindi nagbabago. Kaya kahit sa mga panahon na nalulunod na tayo sa guilt natin, kasi nga, kagayin ko lang mag-OT, di ba? So, ganyan yung verse, tapos sa pula ko, minsan, bigat Lord. Minsan, feeling talaga natin, hindi na tayo karapat-dapat, di ba? Alis na lang kaya ako, di ba? Walk out na lang kaya ako. Mga kapatid, ganyan ako, 10 taon, ganyan. Tinanggap ko na na ay, wala na. Hindi na, tumi-tumi ko na, di ba? Hindi na makakabalik, di ba? Tinanggap ko na yan mga kapatid kasi akala ko, yun ang gusto ni Lord bilang parusa dun sa mga nagawa ko before. Pero hindi pala mga kapatid. Kapag may mga ganitong preaching na lumalabas, na re-reveal yung ating mga pagkukulang, mga pagkakamali, ibig sabihin pala nun, tinutuwid tayo. Inaayos muli ng ating Panginoon yung ating direksyon. Hindi tayo pinangangaralan ng mga ganito para sabihin na, ay, wala kang kwenta, di ba? Na wala ka ng pag-asa, di ba? Na hindi ka dapat dito. Hindi ganun ang purpose ng ating Panginoon. Hindi mag-condemn, kundi para iayos tayo muli. Para iligtas tayo sa kung anuman yung magiging resulta kapag patuloy tayo naging pabaya. Kasi mga kapatid, yung mga ginawa nating mali, talagang nasisingil tayo na. Magluluhan lang tayo dito kung sasabihin ko na ay walang singilan yung mga ginagawa natin. Kung anong tinanim, mahalingin natin. Sisingilin tayo sa ating mga ginawang pagkakamali. Pero praise God, dahil nasa third point, pakibalik lang. Dahil nasa third point, singilin tayo sa ating mga pagkakamali, pero hindi nagtatapos sa ganun. Kung ngayon, pakiramdam mo, ang hirap ng season mo, na baka inisip mo dahil sa nagawa mo before, hindi ko alam, baka nga na nasisingil ngayon. Pero mga kapatid, hindi magtatapos sa ganyan. Isaiah 44 verse 22. I have swept away your sins like a cloud. I have scattered your offenses like the morning mist. Oh, return to me, for I have paid the price to set you free. Mga kapatid, ganyan ang sinasabing hindi nagbabagong faithfulness ni Lord. Yung binasa natin, Old Testament yan mga kapatid, hindi yan New Testament. Ibig sabihin, Old Testament pa lang, nandun na yung pagiging tapat ng ating Panginoon. Hindi yan nagbabago anuman ang sitwasyon mo ngayon sa buhay. Anuman yung hirap na dinadanas mo, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Tinatawag ka pa rin ng ating Panginoon at nakikita pa rin ni Lord yung value mo. Kasi minsan, pag sinampal ka naman nung Psalms 127 verse 2, na useless, di ba? Kinorek ka, minsan isipin natin wala na tayong halaga. Pero mga kapatid, si Lord, nakikita yung value mo at hindi yun nagbabago. Gusto ni Lord, makita mo rin. Ganyan ka kamahal ng ating Diyos. Palakpakan natin muli ang katakilaan at kabutihan ng ating Panginoon. Pasulusan. Yan. Siyempre,